din naman dinadahan. Good morning! Andiyan pa ba kayo? Well, unang-unang, thank you, my Lord, for this wonderful blessing. Thank you sa dalawa kong anak for my inspiration. And of course, thank you sa Tao Elevate, sa CEO ng Tao Elevate, Sir Robert De La Viña. And of course, the board of directors na nandyan ngayon sa harap. Upline Doc Arthur, Boss Harold, Boss JL, Sir Jobs, Sir, nakalimutan ko na. Pero sa lahat ng mga board of directors, thank you so much. And of course, sa lahat ng mentors ko, Mentor Nolan Tarubalias, Mentor Genevieve Tarubalias, palakpakan naman natin. Yan lang ba yung palakpak nyo? Tulungan niyo ako kasi. Of course, anghel ng buhay ko, my mentor, Sunny Boy Aldas. Siya po talaga yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa harap nyo. Ngayon, may success story. Hindi ko alam kung saan ko siya. Ay, who is Jasmine? Sino nga ba si Jasmine? Bago nagsimula, bago nangarap. Pang-apat sa 12 po na magkapatid. Di ba? Ang sipag ng nanay at tatay ko. 12 po kami. Ngayon, 11 na lang. Iniwan po kami ng isa. At yung pang-apat na yan, pangalawa sa babae. Siguro nga, ako yung pinili. Pinili ba talaga ako ni Creator? Para nandito ngayon sa harap niya. Hindi ko alam. Yung bata na yan, na nangarap lang naman. Nabuo yung pangarap dahil sa hirap ng buhay. Bata pa lang, talagang ambisyosa na. Nag-ambisyon na mag-abroad kasi akala masarap ang buhay abroad. Dahil akala maraming pera sa abroad. Dahil sa hirap ng buhay, pinangarap kong mag-Japan. Akala ko madali. Akala ko maraming pera. Hindi pala. Hindi po madali ang pagiging OFW sa Japan. Kagaya ng iba, karamihan, na-resibo lang din yung naipon. Kasi nga, kaya tayo nag-OFW, kaya ako nag-OFW dahil gusto kong makatulong sa pamilya. So lahat ng yun, kahit walang natira, ipadala mo lang, maging masaya lang ang pamilya natin. So yun po, dahil nga, sabi ko nga ambisyosa ako, pinasok ko yung larangan ng freelance model. Ayan, dahil akala ko, isa din po sa makatulong sa amin dahil hindi po sapat ang pagiging OFW ko. Pag-uwi ko dito, pinasok ko na po yan. And of course, suddenly, may nag-open ng opportunity dahil sa Facebook. Dahil sa Facebook, nakilala ko ang opportunity na to na nagdala sa akin ngayon dito. At isa po sa nagdala sa akin dito, Mentor Sunny Boy. Thank you so much. Kasi sa dinami-dami ng mga friends mo sa Facebook, ako talaga yung minessage mo. Actually, magkakilala kami ni Upline Sunny Boy nung high school pa kami. Magkasama kami sa Red Cross. Magkasama kami maglaro ng volleyball. Doon po kami nagkakilala. And after that, naghiwa-hiwalay na kami ng landas. Isa po ako sa produkto ng Facebook marketing. Dahil doon, nagkita ulit kami ni Upline Sunny Boy. Ayan po, nagsimula po yung pangarap ko. Nasabi ko, kaya ko ba to? Dahil sa mga tao na yan, sa picture na yan. Sila po yung nagpalakas ng loob ko kasi mahina talaga ako. Literal na mahiyain. Literal na hindi nagsasalita. Pero sabi nga ni Mentor Sunny Boy, Mentor Genevieve, kailangan mong mag-inspire. Wala na akong choice. Nandito na ako eh.
So nagsimula po akong mag-isa. Akala ko madali. Hindi pala madali. Kasi akala ko, nung pinasok ko yung opportunity na to, yayaman na agad ako. Iniwan ko po lahat. Iniwan ko yung trabaho ko, yung kung ano yung ginagawa ko, magkakaroon lang ako ng opportunity, yung pag-freelance model ko, iniwan ko po lahat dahil sa ginawa ko na po ang negosyo. Dahil sa community, naniwala ako sa sarili ko. Sabi ko, ay ako ba? Ayan po. Nagsimula ditong mag-isa, nahirapan, napuyat, napagod. Ang daming sakripisyo. Ang daming sakripisyo na, alam mo yung buong pamilya ko, nag-aantay sa akin. Nag-aantay ng, ano yung maibibigay ko sa kanila nung oras na hinataw ko ang opportunity na to. Ayan. After that po, ito na po yung grupo. Yung grupo na pinagpaguran, pinagpuyatan, ang daming sacrifices, ang daming nagutom nung nag-umpisa. Pero ito po yung nangyari. Dahan-dahan pong lumaki ang Global Star International. Palakpakan pa naman po natin Global Star International! Behind my success, ayun po mga tao na yan, sila po talaga yung nagsipag. Sila po talaga yung malupit, nagpuyat, talagang ginapang lahat ng pangarap nila. Kasi ito na yung goal namin, ito na yun eh. Ito na, nakikita na namin dito sa Tao Elevate. Yung buhay na nag-iintay sa amin. Kung ano yung buhay na nangyari sa apply namin, ito lang naman po yung pinangarap namin. Kaya tuloy-tuloy lang kami. Kahit mapagod, magutom, mapuyat, tuloy lang, hataw lang. Malagas man kami, naubos man kami, laban pa rin kami dahil gusto namin patunayan na meron talaga dito sa Tao Elevate. Ayan po, hindi ko po kinaya mag-isa. Hindi ko ito kakayanin mag-isa kung wala yung mga tao na to. Kung wala yung mga tao na to, sila po talaga yung malulupit, nagsisipag. George Manay, nandiyan ba? George Manay? Amelia Baliselio? Joey Umahid, yung nag-iisang kapatid ko na naniwala sa akin na hanggang ngayon, kami lang, talagang dalawa, yung talagang nagdamayan sa lahat ng problema, sakripisyo. Ayan, Joey, saan ka? Ayan, best friend ko yan. Lahat ng problema ko, alam niya. Lahat ng nangyari sa buhay ko, alam niya din. Dahil alam ko rin yung nangyayari sa kanya. LD Manaay, Chin, Hubahim, yung pinsan ko rin niwala sa akin, Mark Sibalya, Johnny Jochino, and Jason Varga. Ito po talaga yung mga tao na to, yung tumulong para makuha namin yung success ko kasi alam ko hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Dahil nakaya namin, dahil po sa mga tao na yan. Kaya thank you so much sa lahat ng mga behind my success, sa mga tao na yan. Thank you so much. Kayo po talaga yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. And ito po yung mga awards. Ito po yung mga awards na in my 2 years dito sa Tao Elevate, pumasok po tayo ng top 21 after a year na bumalik po ako sa Tao Elevate. Naging top 29, naging achievers po sa UAE. Ayan po, naging 500 club achiever. And of course, ang dami pa po, ang daming mga achievements na nangyari sa grupo. And hindi ko po yan pinagmamayabang dahil gusto ko para po yan sa grupo ko. Sila po yung dahilan kung bakit po na-achieve yung mga awards na yan. And ito po yung mga local travels. Baguio City, right after na nag-awarding ang community namin, pumunta agad kami sa Baguio.
And of course, Sagada Mountain Province, kasama po yung mga dreamers dyan, yung mga top earners ng community. Ayun po, Boracay, kasama ko yung mga anak ko, and of course, kapatid ko. And of course, mga top earners ng community, kasama namin dyan, ang mga mentor namin, El Nido, Palawan. El Nido, Palawan, sobrang ganda. Okay. And of course, the international travels, yung Japan. Isa po sa pinangarap namin ng brothers ko na pumunta sa Japan noon pa. Nung sinabi na ni Mentor Genevieve na magkaroon ng travel sa Tau Elevate papuntang Japan, talagang grabe. Kami yung pinaka-una-unang excited. Kasi bakit? Pangarap po namin ito noon. Pangarap namin maglaro sa snow. Grabe, dito sa Tau Elevate na-achieve po namin. And ito po yung pinaka-the best. Kasi bakit? OFW po ako dito noon. Pero ngayon, nagta-travel, nagbabakasyon, nagtuturist na lang po sa Japan. Ayan, so akala ko noon, yung passport ko, hanggang OFW na lang. Akala natin, pang-receive lang ng pera, pero hindi. Pang-travels pala. And then, Singapore. And of course, syempre, kasama namin dyan ang mga top earners ng community. And isa din sa pangarap ko na makasama yung anak ko papunta sa iba't ibang bansa. And then po, nakapunta kami ng Singapore kasama yung anak ko. And next, Malaysia. Kasama ko rin po yung anak ko dito. And of course, Taiwan. Pangarap namin ng mga brothers. Pinag-usapan lang namin ngayon. The next day, pumunta na kami ng Taiwan. And of course, ito po yung latest ng South Korea. Thank you, Tau Elevate. Kasi kung hindi dahil sa Tau Elevate, hindi po ako makakarating, hindi po ako makakasama sa Korea. And of course, sa mga brothers ko, na pinupush ako na kaya natin to, kaya natin, yes lang tayo lagi sa mentor ko. Ayan po. Ayan, daanan na lang natin yung Maldives, Macau, Thailand, Hong Kong. Ayan na po ang narating ng batang yagit na walang alam dati, kundi laro. Ayan po, and of course, the car achieved. Ayan po yung first car, the Kia Picanto. Ang daming kwento sa sasakyan na yan dahil nung first car ko, hindi po ako marunong mag-drive. So parang sa pangarap natin, kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. So first drive ko, nilabas ko siya sa condo, pinag-drive ko siya mag-isa kasi sabi ko, kaya ko to. Nung nilabas ko, ang sarap pala sa feeling na alam mo yung kaya mo naman pala. And ito po yung second car, may 4 territory. Ayan, dati sabi ni Apnolan sa akin, ilabas mo yung 4 territory kasi yun yung bagay sa'yo. Grabe. Yes, apply na ko. Imagine mo kung nag-no ako niyan, sabi ko, parang hindi bagay sa akin. Pero grabe talaga si Apply Nolan. Grabe talaga mag-ano ng mga car, ang ganda, sobrang ganda ng 4 territory. So, sobrang thankful na meron kang mentor na nagko-coach din sa'yo kung ano yung sasakyan na bagay sa'yo. Ayun po. And ito po yung latest, the BYD Sea Lion 5. Ayan, the first electric ng Tau Elevate. Thank you so much. Tau Elevate, the board of directors. Hindi po yan mangyayari kung hindi dahil sa Tau Elevate. Of course, sa mentor ko, Mentor Nolan, Mentor Genevieve, Mentor Sunny Boy. Hindi po mangyayari ito kung hindi dahil sa pag-push nyo sa akin na kaya ko rin po maglabas ng first electric car. And of course, people behind my success, my mentor. Mentor Genevieve, Mentor Sunny Boy, Mentor Nolan. Sila lahat yung nakakaalam na mga pinagdaanan ko, kung paano ko binangon yung sarili ko. Nung dumating sa point na, sabi ko, hindi na ako para dito. Hindi na ako para dito, hindi ko to kaya. Wala na, parang dinout ko na yung sarili ko. Pero dahil sa mga mentor na to, sila yung nagpalakas ng loob ko. Sila yung nagbalik ng loob ko na hindi, gagawin natin to. Magtulungan tayo, kaya mo yan, naniniwala kami sa'yo.
And then sabi na, kaya mo yan. Dahil kinaya mo na noon, mas kaya mo ngayon. And thank you dahil sa hindi sa mga sinasabi nila, wala ako ngayon dito sa harap. Kaya thank you so much. Grabe. Kaya pledge na talaga ako naghugot ng lakas. Kasi grabe, napaka-strong person talaga ng Genevieve. And of course, sa mga brothers ko, hindi ko talaga yan. Ang mga brothers ko, sila po talagang nakakaalam ng mga pinagdaanan ko. Mula pa noon, 1 dekada na kami magkasama. Sa hirap at kinuha, sila talaga yung kaya natin to. Wala naman po kami ibang pinag-uusapan kundi paano mapalaki yung grupo, paano mapaganda yung mga sitwasyon ng mga leaders namin, paano nila makita na ang ginagawa namin para sa kanila. Yun ang lagi namin pinag-uusapan. Kaya I'm so thankful na may mga taong ganito, may mga taong nagpupush, nagmo-motivate every time na nangihinaan ka ng loob. Kasi darating talaga minsan na nanghihina kasi tao lang naman tayo. Hindi tayo robot na hindi tayo makakaramdam ng puyat, pagod. Alam mo, ayan, dati namin mga sasakyan, yung mga cute, maliliit, from this to this, di ba? Hindi namin ma-imagine na narating na namin yung mga ganitong luxury car, and soon, magiging luxury pa yung mga car namin nila Karen and Brad Cray, yung pangarap talaga namin mga sasakyan. And naniniwala kami na makukuha namin yan dito sa Tower Elevate. Ikaw naniniwala ka ba? And my deepest reason to succeed dito. Every time na bumabangon ako, every time na nagsusumikap ako, every time na nadadown ako, every time na nangihinaan ako, titingnan ko lang po yung mga pictures nila, titingnan ko lang po ano yung nagawa ko sa pamilya ko, titingnan ko lang kung ano pa yung kaya kong gawin sa pamilya ko. Yung dalawa kong anak, sila talaga yung nagpapalakas sa akin. Yung papa ko, na nag-iisa na lang na meron ako. Kasi nawala na yung mama ko, na ito lang yung pangarap natin, di ba? Na makita ng nanay, tatay natin yung success natin, kung ano man yung narating natin. Pero, wala na siya ngayon. Kundi ginagawa ko to lahat para sa papa ko hanggat kaya kong gawin. Matugtungan ko lang yung buhay niya. Kasi noon nag-fail na ako sa mama ko. Ngayon hindi ako papayag na mawala pa yung isa ko sa mahal sa buhay. Kung bakit ako bumabangon, bakit ako nagsasakripisyo dahil sa papa ko. Kaya sa inyo, kung nandyan pa yung mga parents nyo, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat na maibigay sa kanila yung buhay. Huwag nyo nang antayin na may isa pa mawala sa mahal nyo sa buhay para maisip nyo na kailangan nyo na